Hi everyone! Good day, welcome back to our YouTube channel, Marjan's Garden. So ngayon guys ay naglinis ako dito sa loob ng greenhouse sa ating succulent garden at nagpapausok ako. Ayan, mga dahon-dahon guys na mga tinanggal ko dito sa ating mga saging. Yan. Dahil nag-size talaga ako dito guys. Yan. Nag-rearrange ako kasi ang kalat-kalat kahapon. Sobrang lakas ng hangin. Hanggang ngayon guys, mahangin pa rin dito. Pero wala na yung ulan. So, ayan. Itong ating Forever Rich. Yan. Pinropagate ko siya and nakatanim ako ng yan, one. Ang dumi ng kamay ko guys. So, tapos, 2 pot. So, dyan ko muna nilagay. Tapos, yung mga ganito ko guys na iba, yung mga ganyan ko na walang laman, yung DIY cement pot ko ay nilagyan ko niyan. Yan si Mother of Thousand. Tapos ito, yung dito, itong walang laman na ating balde na may lupa. Nilagay ko lang dyan yung pillows ko. Yan, kasi pinutol ko yung pillows dito sa pot na to guys. So, kasi napakahaba na and nagdagdag lang ako ng succulent sa kanya. O yan, magulo. Tapos kinat ko yung Mendoza dyan sa pot na yan para tumubo. May tumubong babies yung mother niya. So, ayan, dito, mayroon pa rin akong propagation na Forever Rich. Tapos, yan, nilagay ko ditong yung ating burrito. Yan, tapos si Donkey's Tail. So, ayan sila, guys. Yan, mga propagation ko na lang yan, guys, ng burrito. So, yung mother plant niya ay nasa white pot nakalagay. So, ayan, ganyan lang yung ginawa ko, guys. Kasi yung mga nakatanim sa mga ganitong pot ay kinuha ko na, nilagay ko sa mga square pots, and then yung mga DIY planter ko dyan guys na yung sa Coke, tinanggal ko na guys kasi nagbago naman yung isip ko. Nilagay ko din yun, niripat ko sa sa square pots, and ayan, nilagay ko yan dyan guys kasi wala na tayong space. So yung mga kasi dyan napapabayaan ko guys, yung mga sa bottle planter na DIY, yung mga nakatanim doon napapabayaan ko, natutuyuan siya guys at nadi-dehydrate. So kahit umuulan kasi guys, nababasa naman siya pero hindi gaano. So kailangan talaga siyang kusang basain. So maano ko siya sa rain and shine, maire-recommend ko sa inyo, pero guys kailangan nyo talaga siyang diligan ng kusa. So ako kasi hindi ako nagdidilig dito sa ating mga na rain and shine na succulent. So ayan, ito inayos ko to last day, so hindi ko lang sa inyo na ipapakita yung mga ginagawa ko dito sa ating garden. Pero ayan, kung makikita nyo guys, so punong-puno yan. Yan kasi yung mga vacant dyan ay nilagyan ko ng watch chain, kung ano-ano guys, yung mga succulents na meron ako na makukuhang cuttings, yan pinaglalagyan ko sila. Tapos marami akong nilagay dyan na turtle vine na variegated. So ayan, dito yung nakahang na DIY planter ko yun guys. So yung nakaanong string of hearts, ayan, i-focus natin, ay zoom natin. Ayan, kung makikita nyo, ayan yung ating punong-puno na siya ng turtle vine. Tapos yung string of hearts niya ay humaba na din, so pinaikot ko siya. So yan yung nakapulupot dyan sa kahoy. Ayan, and na-amaze ako guys kasi yung turtle vine na nilagay ko sa kanya ay punong-puno na yung talagang punong-puno na yung niya, pot niya, at nagahang na. So ayan ayan, so yan na muna yung ginawa ko dito sa kanila guys. Yan, okay naman sila sa rain and shine at sanay na sila sa ulan. Yan, wala talaga yung wala yung tabi-tabi. Hindi ko yan tinatabi, hindi ko tinatago sa loob ng greenhouse. Talagang sila sa ulan. Yan, lakas ng usok. Ayan, so dito naman guys ay niripat ko yung ating mga sa white white hanging pot. Yan, yung ating mga sino ba to? Choco Moonstone. Ayan, yung mga dati ko pang Choco Moonstone nilagay ko sa ganyan. Tapos dito ko siya nilagay. Ayan, pati ito yung may variegated na Choco Moonstone, yung variegated Hilba. Yan.
So, ito, niripat ko din dito guys. Yan ating burrito. Tapos, itong Ellen. Yan. Kasi dati guys, nasa ano yan eh, nasa clay pot. So, nilipat ko na lang dyan. Tapos, yan yung update sa ating turtle vine dyan sa wood planter guys. Ayan, kumakapal na dyan ako kumuha ng mga cuttings ko. Tapos, ayan, dito, ganun din yung ginawa ko. Nag-add lang ako ng mother of thousands na nandyan. Dyan nilagay ko. Tinanggal ko yung nandyan guys. So, ito yung ating mga Purple Delight. Yan yung mga kinuha na nating cuttings. Wala pang tumutubo. Yung bago lang na kuha na natin. Wala pa guys. Pero yung mga dati, ayan. Yan yung mga baby niya guys. So, yung mga lumabas sa kanya. Pero yung mga bago, meron ng sumisibol. Pero yung iba pa lang, may sumisibol ng mga babies. So, nagaganyan yung leaves nila guys. So, dahil sa ulan init yung panahon talagang hindi maintindihan. Parang nasisira din yung leaves nila. Ayan o. Yan. Kung makikita nyo guys. So, nagaganyan yung ano nila, rosette. Pero okay lang yan. Matibay naman to si Purple Delight sa rain and shine. Kaya, hinahayaan ko lang sila dito sa nauulanan. So, dito, ayan, dito ko nilagay yung aking strawberries. Ayan guys, strawberries yan, oh. Tapos, yun yung propagation ko ng strawberries ko. Tapos, dito naman, dito ko nilagay yung napakalaki ko ng cactus. Ayan, oh. Ayan. So, meron ako nito guys, variegated. Ito, parang pink-pink siya. So, ito yung aking variegated nun guys. So, ayan. Si Lactea. Yan. Ito, tinago ko dito kasi medyo maselan to guys sa, sa ulanan. Na guys, nabubulok yung, niya. Yung stem niya. Ayan o. Kung makikita nyo, may nabulukan dyan kasi hinayaan ko to sa rain and shine nakaraan. Kasi akala ko hindi din siya maarte kagaya nung ating, non-variegated na Lactea. So, ito, medyo maarte sa ulanan. Ayan. And dito guys, dito ko nilagay yung ating mga propagation ng mga cactus, watchain. Ayan. Ito, si Wonder Money. Nagpro pa ako nun guys, dun no. So, ayan, dyan ko nilagay. Yan guys, so tingnan nyo yung ating aloe. So, ang ganda ng flower niya. Dalawa pa. Yan. Nagsaha siya. So, ayan, napakarami nating aloes dyan guys. So, sa gilid. So, dyan natin nilagay. Tapos, may mga propagation din tayo niyan. Ayan, mga propa natin. Tapos, ito, nilabas ko na muna para maulanan siya. And then, yung ating cactus dyan. Dyan ko na lang nilagay. And ito, yung kinuha natin doon sa gilid na pinalitan natin ng mother of thousand. Yan muna guys, nilabas ko. Ayan o. Malaki na talaga to guys. So, ang tagal na nito guys, magti 3 years na yan sa akin. So, dito nilagay ko yung ating tawag dyan. Yan o, basa pa siya ng ulan. Si Lovely Rose na hybrid yan. So, nandito ko nilagay yung ating mga propagation ng mga aloe vera. Yan, yung hybrid aloes. Diyan ko nilagay. Tapos ito guys, so gumanda siya nung inayos ko siya dito. Gumanda. Kaso, nakakaano guys kasi kapag nahawakan mo bigla yan o kaya nasabitan ka, masakit talaga. Tumidikit din siya sa balat. So, ingat-ingat lang talaga dito sa halaman na to. Tapos ito, yung mga propagation ko to ng maliliit na kinuha kong cuttings, yung maliliit na biltana. Ayan. So, ito nga bala ko nang tanggalin guys. So, yan, kasi nalaglagan to nung nag-aayos sa sa loob ng greenhouse. So, nasa tapat kasi to nung modimosyl. Katabi pala, yan, nalaglagan. So, ayan, nasira siya. So, yan lang guys yung ating naayos dito ngayon. Ayan na yung look nila dyan. Ayan, at nagpapausok tayo dito. Yan, and nagwalis din ako guys kasi napakarami talagang napakarami ng mga dahon na nalipad dito sa loob ng greenhouse. Napakarami talaga. So, nag-aayos pa rin ako hanggang ngayon. Yan. Pero sa ngayon, ito na muna yung final na ayos ko. Tapos, ito guys, yung pot na napapatungan to ng Lovely Rose. So, may sira na kasi yung dito niya. So, ginawa ko, tinanggal ko na lang yung dito. Tapos, nilagay ko dito yung mga propagation ko ng Purple Delight. Ayan, yung isang malaki. And, papa-stable ko lang to dito guys sa loob. And, after ng
mga ilang months. Pag stable na at marami na talaga siyang roots, i-rain and shine ko na yan guys. Pati ito ito yung nilagyan natin ng Purple Delight na propagation. So nilipat ko dito yung iba. Tapos may natira pang dalawa, tapos yung super bomb dyan na baby. Tapos nag-add ako ng mga baby ng lip prop ako ng Purple Delight. So yung mga may baby na talaga na baby natanggal na sa mother leaves. Ayan na guys. Ayan, so nagpapausok din ako dito guys para mawala yung mga insekto dito sa loob. So yan yung ginagawa ko dito sa greenhouse kapag nagwawalis ako, hindi ko tinatapon yung mga nakukuha kong dumi kasi pinapausukan ko sila talaga dito sa loob kasi maraming mga insekto dito, yung mga lipad-lipad yan yung nag-ano ng mga uod, nagdadala ng mga uod yan. Kaya ganyan yung ginagawa ko dito guys sa loob ng greenhouse. Nagpapausok ako. And eto guys, tingnan nyo. Ang ganda ni adenium. Tapos meron tayong isa dito. Ayan. So, ayan, naayos ko pa dito guys. Yan So, yung dito banda, tinanggal ko kasi kapag malakas pala guys yung ulan, kahit na mayroon tayong net na pinalaylay dito, malakas siya, gumaganon pa rin yung tubig. So, tapos biglang gumaganon biglang gumaganyan yung plastic. So, nagaano siya, parang biglang bumabagsak yung tubig na malakas. So, eto, nakita ko to, na wash out to guys. So, inayos ko na lang, ayan na wash out. So, kaya ginawa ko, ayan, nilagay ko na lang muna sila dyan, yung mga square pots natin na, ganyan, nilagay ko na muna dyan. Tapos, etong iba, dito, pinorward ko dito, kasi dito medyo okay dito. Ayan. So, ayan yung update dito sa ating mga succulents dito sa loob ng greenhouse. Yan, ayos-ayos ko na. And, ganyan na muna sila ngayon, guys. So, eto yung ginawa ko dito. Nilagay ko dyan yung mga ghosty and everything yan. Nilagay ko dyan para hindi na tayo masyadong makalat. So, dyan nilagay ko siya. Nilagay ko sila dyan. Yan, pinag-ano ko yung mga rosette type na mga succulents. Ayan. Tingnan nyo to guys. Si ano ba pangalan nito? Ay, hala. Si Berserk. Ayan. Tingnan nyo guys. Before, alam nyo ba, carunculate dito si Berserk. So, hindi ko na naibigay yung tamang sunlight sa kanya. Pero meron pa rin guys. So, parang may bukol. And, bigla siyang nagbago. Nawala yung bukol niya pero nag-variegate siya guys. So, ayan. So, ibalik na natin. Ayan. Ala. Natamaan natin yung leaves ni Hakohu. Ayan. Nag-yellow yung leaves niya guys. So, ayan. So, dito, yan yung mga ginawa ko guys. Pinagsama-sama ko yung mga rosette type and yung dito banda. Ayan. Finorward ko na lang ito. Yan o. Ito talaga guys, hindi ko alam kung may sakit ba siya o ano. Yan siya o. Siguro i-ano ko na lang muna to. Tatanggalin ko sa pot niya. Yan. Tapos si air dry. Dito ko muna siya guys. Yan o. Kasi yung mga parang nag-ano niya guys, nag-variegate sa leaves. Nung naglagay ako ng net, nagiging mushy na siya o. Siguro may sakit talaga itong ating agaboids. Pero ang dami niyang roots guys, oh. Yan. So, gagawin natin, i-air dry na lang muna natin guys. Yan, tanggalin na lang muna natin dun sa pot niya. So, ayan. Eto, dito, ganito yung ginawa ko guys. Yan. Nilagay ko dito yung ating mga body ba kasi napapansin ko, liliit na yung mga rosette niya kasi hindi na sila nakatanggap ng strong sunlight kasi naglagay nga tayo ng net sa taas dahil nga yung agaboids natin ay parang nagkakaroon ng sunburn. So, dahil naglagay tayo ng net sa taas, ayan, parang nawala yung kulubot nitong ating madiba. Ayan. Pero okay lang guys, yung iba lang naman, pero pink na pink pa rin yung iba ang mga color nila guys. So, lalo na to, pink na pink.
Ayan, so dyan nilagay ko sila para makareceive sila ng strong sunlight at yun nilagay ko na lang muna dito. So ayan guys, walang katapusang rearrange itong ginagawa ko dito. Yan, kasi hindi ko talaga makuha yung tamang ayos para sa kanila. So ngayon nakuha ko na kasi maayos na sa paningin ko. Ayan, no. Ayan, ayoko kasi guys na magulo yung garden ko. Yung magulo na hindi ko type yung ayos. Yung gusto ko na-arrange ko talaga sila. Yung maaliwalas tingnan. Yan, so may vacant pa tayo dyan na isa. Kasi binaba ko yung ating, eto, si lingwas yan. Binaba ko dyan. Kasi eto guys, alam nyo, nung unang ayos ko ay nilagay ko sila dito banda. Kaso lang kaninang umaga pagpasok ko, after ng ulan, kaninang pagpasok ko, nakita ko nandito yung palaka, nandito banda. Tinalon-talunan siya, so ayan ang nangyari. Ayan. O, diba? Tanggal-tanggal yung mga leaves, guys. So, ang ganda sana ng bagong tubo ni, tinalon-talunan na naman ng palaka. Ayan, nahuli ko pa yung palaka. Tingnan nyo, guys, ang daming mga laga. So, dahil ginawa ng palaka ay tinatalon-talunan niya. Ayan, meron pa pala dito, Ayan. Ayan. So, kinukuha ko na lang para mapropa natin yung leaves na, tingnan nyo, guys. Kaya ang naisipan ko na naman na, sabi ko, hindi pala siya dyan pwede. So, gagawin ko, ayusin ko ulit. Igisip ulit ako kung ano gagawin ko para hindi lang masira ng tuluyan yung rosette nito. Kasi kung hindi ko to guys, itataas. Ganun pa rin yung gagawin ng palaka guys. Tatalunan pa rin yan hanggang sa masira ng tuluyan yung rosette niya. So, ayokong mangyari yun. Kaya naisip ko, ilagay ko na lang yung mga yan dyan. Tapos, pinagpalit ko sila. Yan yung dating nandito. So, yan na yung nilagay ko dyan. So, yan na guys. Yan yung naayos ko dito. So, yung iba, nandito pinasok ko muna kasi na-overwater na dun banda sa gilid. Yan. Na-overwater na sila dyan kasi natutuluan yan dyan. So, yan. Nagre-wrinkled na yung leaves niya kaya nilagay ko dyan para kapag umulan na yung mga ulanan siya. So, hindi na ako magdidilig. So, that's all for today's video guys. And I hope you enjoy watching. At kung hindi pa po pala kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, please to subscribe Marjan's Garden. Like and share. Also hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga susunod pa nating video na gagawin. So, ayan guys, maganda na sila ngayon. At maayos na. Yung parang, yun yung gusto ko guys. Yung parang hagdan sila. Hagdan pa ganun. Yan, kahit na pagod tayo at ang dumi-dumi na ng kamay natin. Ayan, okay lang yan. So, ayan, okay na sila dito at maganda na. So, yan guys, maraming salamat and see you on my next vlog. Bye-bye!